Ngayon po ang ating uumpisahan ay muling magbabalik tanaw dahil sa mga request na pagbasa po ulit. Ano daw po ulit ang nakikita ko sa pamilya Duterte, lalo na po kay Ma'am BP Sara. O yan. Atin pong tanungin kay Tarot. Again po, tagabasa lang po ako ng Tarot. Kung ano po ang sasabihin, i-interpret ko po. Tarot, ipakita mo sa akin ha. Wala tayong pagtatakpan or wala tayong kakalimutan. Sabihin kung ano ang nilalaman at ibig ipahiwatig mo sa pangalang Sara Duterte at kung may maisasama pa sa pamilya nito. Okay? Kukuha po ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again po, tagabasa lang po ako. Mga basher, huwag po magagalit. Ito po ay isang kamay na may hawak na espada na kung inyo pong susumahin, ito po ay may mga dahon. Ayan, nakita nyo, ipapaliwanag ko pa. At may korona. Sa ngayon po, maniwala man ho kayo at hindi, buo pa rin po ang pagmamahal ng tao at lalo po siyang minamahal ng mga tao at ng sanlibutan. Kaya po siya may corona, nagsisignifies po ito sa isang babae na may tatag, may tapang, merong paglaban, mag-isa. Kahit ang mga nasa paligid niya ay pilit siyang pinababagsak. Bakit po sinabing pinababagsak? Kung makikita niyo po, ang kanyang dahon instead na pataas ay pababa. Ibig sabihin, pinabababa po ang kanyang trono, ang kanyang pagiging matapang. Pero bakit ho nasabi ko sa inyo na still? Ayan na naman ha, baka sabihin nyo makadi-DS ako. Sinasabi ko lang ho ang sinasabi ng tarot, mananatili siyang matatag kahit sino pa ang magpabagsak sa kanya. Ayan, ang dami yung gusto magpabagsak sa kanya. Ang corona ay nasa dulo ng espada na nagsisignifies po ito na ang kanyang kagalingan at ang kanyang tanging angking pang-amo sa tao ay kahit anong gawain ng kalaban ay hindi matitinag, mananatili siyang nasa corona. Ayan po ang tatag at kung bakit po ang kamay ay parang makikita nyo na parang lalaki kasi po siya po ay being guided ng universe. Ayan. Masakit man nung sabihin para po sa mga nagagalit sa kanya, wala po akong ibig sabihin, ini-interpret ko lang po ang tarot, mananatili po siyang matatag. Mananatili pong matatag si BP Sara kahit ano pa po ang ipato at ipukol sa kanya, may isang espada na puputol sa kabaliwan ng sanlibutan na pabagsakin siya. Actually hindi sanlibutan ang nagpapabagsak sa kanya, kaya nakikita nyo po mayroong spleen na mga liwanag. Ang nagpapabagsak po sa kanya ay ang mga taong nasasagabalan ng kanyang salita at ng kanyang tapang. Pero dito po, mananatili po siyang matatag. At kahit sinong magpabagsak ay hindi magtatagumpay. BP Sara at Vice President Sara, lalaban pa rin po kayo na kahit pabalik-balik na rin po ang mundo, tatayo at tatayo po kayo. Ngayon po, babalik na rin kayo ng isang na namang kalaban, isang tao. Inyo po itong
pakaisipin. Meron na naman po kayong panibagong kakalabanin at haharapin, pero again po, ito ay inyong malalampasan at masasagot. At maaaring itong pagsagot ninyo dito ang magbubukas na naman ng panibagong issue ng kabulastugan na ibinabato sa inyo pero maipapasa at maibabato nyo sa kalaban. Kaya ito po'y panawagan kung sino man po ang mag-iimbestiga sa kanya, sana po ay mapagtuunan nyo ng katotohanan ang bawat salita dahil lalaban po talaga siya at ipapakita niya ang katotohanan. Sa 2, 3. Isang panibagong hamon ito na lalaki, yan kakita nyo lalaki, ang mag-iimbestiga sa kanya. Ito po ay isang bagong parliament, isang bagong tao sa dati ng sangay ng gobyerno na ito ay kukwestiyonin ang all about po kay Sara Duterte o kay even po sa pamilya ng Duterte kahit sa lalaki. Pero ito po'y malalampasan. Malalampasan po nila ito. Hindi ko alam po kung sino ito, pero isang lalaki. Isang lalaki po ang titistigo at magpapatunay ng isang sitwasyon kay Ma'am BP Sara o sa pamilya ng Duterte at ito'y magiging matibay na sandata nila para sila ay manalo sa panibagong akusasyon na ibibintang or itatanong sa kanila. Ayan po. Isang tao na ano po nitong taong to, prominente, paniniwalaan ng tao at ito po ay dedicated na tumulong sa pamilya Duterte para ilabas ang katotohanan. May isang magbabalik na talagang haharapin ng ating binibining Vice President Sara Duterte. Ito ay ipaglalaban niya ang bayan dito sa taong ito. Magbabalik siya dahil ihaharap siya sa mga tao. Ito'y isang investigasyon na si Ma'am Binibining Sara Duterte po ay ipaglalaban ang katotohanan laban dito sa taong ito. At ito ay masusukol at ito ay pupuyok at ito ang maglaladlad ng buong katotohanan sa dalawang tao sa pamamagitan ng galit ng sambayanan. Itong taong ito nakakalabanin ni BP Sara na lalaki ay magsasabi ng katotohanan dahil maiipit na talaga po ito. Pero ang magpapatuga po dito ay si binibining Vice President Sara Duterte na maaaring magbuklod kay Ma'am Binibining Sara Duterte na mas mag-ingat dahil lalo siyang pag-iinitan dahil marami siyang alam dito sa taong ito. I don't know pero kinakailangan talaga pong may uwi ang isang matanda na dating presidente. Kailangan po siya may uwi ng Pilipinas. Kaya kung ako po, nananawagan po ako sa ating gobyerno, pauwiin nyo na po ito ng matiwasay, ng maayos. Huwag nang lagyan pa ng kung anong kaso dahil ito yung magbubuklod sa isang kilusan ng mahihirap na magsama-sama
At hindi nyo na mapipigil bago mangyari pa po itong kalungkutan na ito. Ito po ay isang paglisan, pag-aabang ng mga mahal sa buhay na parang spiritual po ito ng isang taong may karamdaman. So maaaring si Tatay Digong po ito. So kailangan kung ako po ang gobyerno para wag nang maging magulo. Pakiusap po, pauwiin nyo na po siya. Wala na mga api-apila or ano pa man po. Salamat po. Ako po yung nagsasabi lang po, ayan po kitang-kita nyo. Oh. Pati ang langit, pati ang kalikasan, nagagalit na. Marami pa pong darating hanggat hindi napapauwi si Tatay Digong ng maayos. Ang totoo niyan, wala silang maitanong sa akin kasi hindi handa yung script nila sa mga tanong. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kasi nga, isa siyang fishing expedition for evidence. Naghahanap sila ng kung ano yung pwede nilang gawing ebidensya. Kaya sila nagbabasa. Kapag wala doon, hindi nila masabi. Kasi lahat yan, nakikita nyo, binabasa lang nila. Base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi sa lahat ng abogado. Hindi ka pwedeng magbukas ng in aid of legislation, tapos gagamitin mo yung kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay ito yung kamalian. Nakikita na namin. Hindi pwede yun. So, yun yung sinasabi ko na, na hindi totoo na hindi ako pumunta, hindi ako sumagot, nandun ako 2 beses, wala ni isang tanong sa akin. Kasi, hindi sila handa na magtanong sa akin. Wala ako sa script na binabasa nila. The race has already begun and she has been contrasting herself with the administration without the administration knowing what she is doing. Ay, ano ba yan? Ang babaw talaga. Ang nag-i-interview si Dada at saka sino yung isa? Si Banat Bay. Sino ho ang base? Di ba ang base niya? DNE? Hindi naman yung mga base ni Karen, what's her name now? Davila. Oh, hindi naman yun ang base niya eh. Bakit naka-ordinaryong t-shirt? Alam mo niyo yun, malaking issue yan sa mga taga Luzon, sa Metro Manila. Sabi ko sa kanya one time, you have to dress the part. You're the vice president. Bakit ma'am? Pag ganito ang suot ko, hindi na ako vice president. Siyempre, medyo napakabig ako. Hindi ka ako kasi, alam mo, pag botante ka, gusto mo makita yung leader mo, lalo ka na maganda, bihis ng maayos. Bakit ma'am? Ang suot ko hindi maayos. Tumigil na ho ako. No? Kaya, paray ang t-shirt, di ba? Sabi ko, ano naman yan, naka-t-shirt ka na naman, naka-cargo pants, naka-rubber shoes. Bakit ma'am? Hindi akong vice presidente, ikaw. O, edi tahimik na uli ako.